it's easier to create a webinar type na funnel and as well as the automation involved para sa webinar funnel na to. Meron na din silang template. So, yun nga, the purpose, bakit sineparate ni Go High Level yung webinar funnel sa existing na funnel builder is because mas gusto nilang maging easier for the part of the user na i-set up yung mga webinars na pwedeng gawin. Right? So, ito yung papakita natin. It's also hindi ko pa din siya na-explore ng deeper but I've seen some people kung paano nila ino-optimize to and we can also do the same. Try din natin yung process nila. Alright? So, I'll be sharing my screen para ipakita yung account na gagamitin natin. Ayan. So, advance and then screen. Ayan, application window, this one. Ayan. Kita naman yung screen, ano? Ayan, okay. Alright. So, ito si webinars. And si webinar funnel. So, webinars. And then, like, if we click sites, and then click webinars, ito yung webinar funnel builder. So, dito sa webinar funnel builder, click nyo lang tong new webinar funnel. And then, there are two options sa pag-create ng webinar funnel. First is the on-demand, which is create a webinar funnel for a pre-recorded on-demand webinar. So meaning pre-recorded, tapos dun mo ilalagay yung example, pre-recorded video sa webinar na yon, tapos dun mo siya ilalagay sa funnel. And ang kagandahan niya, if it's a on-demand, mas mabibigay mo kaagad yung gustong makuha nung user. I mean, nung leads. Example, yung leads gustong matuto about a certain topic and i-discuss mo siya. So, with the on-demand, since it's pre-recorded, ma-access niya kagad after they sign up dun sa form na gagamitin mo for their registration. Yun yung purpose ng webinar. Let's see if the on-demand webinar, pwede siyang, kasi sa webinar kit, merong option wherein, I think the idea, bakit sineparate din yung webinar funnel ni Go High Level, kasi meron tayong tinatawag na webinar kit na software. So, itong webinar kit, ang purpose niya, ayan, same lang din sa webinar funnel, to create a webinar funnel for those coaches, course creators na gustong gumawa ng ganito. Para siyang Zoom, pero ilalagay mo siya sa funnel. And ang kagandahan nitong webinar kit, meron silang options wherein kahit pre-recorded siya, gagawin nila parang live. So yung parang live na yon, 'di ba, recorded na video ilalagay. Tapos kung merong magko-comment, masisendan ka ng notification na eto si Jan, nag-comment si Jan. So pwede kang mag-respond doon. Pwede kang mag-respond during the like pwede kang mag-respond and then once you responded to that comment, magpa-pop up din siya on time for the next naman na viewer. If hindi mo siya ma-add yung comment or ma-add mo yung reply on the time na nag-watch yung current na audience. So, the idea is, kahit na pre-recorded siya, sa end ng user, sa end ng lead, para siyang naka-live kasi interactive. Example, kung meron siyang i-comment, minsan, ang ginagawa ng mga Go High Level, like mga webinar funnel experts, nag-a-add sila ng mga FAQs for certain timestamp dun sa pre-recorded para maging interactive yung on-demand na video. So it will also give engagement dun sa webinar video. So I'm not sure if it's already available dito sa on-demand webinar, but let's explore later kung ano yung mga capabilities niya, limitations as well. Alright? And then yung pangalawang option is the live webinar. So yung live webinar, it includes Zoom link.
Zoom link or Google Meet link para dun siya i-send yung mga mga information about the live webinar. So create a live webinar for a live stream webinar. Pwede din live stream webinar for this. Okay, explore natin isa-isa. Unahin natin si on-demand. So on-demand webinar, click natin yung continue, webinar name. So lagyan natin ng on-demand sample. Sample. And then next, click natin yung next. And then kailangan natin yung form for the webinar registration. So, let's try to create a form first. Yung simple lang, yung first name, last name, email, phone number. Or kahit pumili na lang tayo sa existing. Siguro itong contact form SS, ayan. So, pwede na yan. Review lang natin later kung ano yung tsura ng contact form SS. Tapos, select webinar file. So, dito mo i-add yung video mo. So, let's say, for example, gamitin natin tong video na placeholder. For placeholder lang naman. Medyo matagal nga lang. Ayan, medyo matagal yan mag-load. But, ayan, click natin yung next. And then, meron silang binibigay na templates, which is, I would say, make it easier sa part ng user. So, ang gusto kong, ang pwede natin gamitin template dito since, ito, financial planning. So, gamitin natin yung template ng financial planning and then, automatic mag-create na yan ng mga pages. Ayan. Ayan, on-demand sample, webinar registration, confirmation, and webinar broadcast. So, dito, similar lang din siya dun sa funnel builder. Ayan, mga pages, statistics, kung sino yung mga nanood and views, webinar registration, webinar confirmation, tsaka webinar broadcast. So, makikita mo dyan, and then sales, if ever mag-add ka ng product. And then the settings, you can add a domain, favicon, payment mode, chat widget, and so on. And then for the events, ayan, wala namang nilalagay na event. So, ganyan din siya. Same builder to be exact, sa website. Same builder sa websites builder. So, pag i-preview natin, ayan, preview, link. Ito yung first na webinar registration registration page. So, for the webinar registration page, ayan, pakita natin. Ayan, so ganyan yung itsura niya. Tapos, andito yung another video. Tapos, speaker. 'Di ba? Maganda tong mga templates nila, guys, ha. I would say maganda tong mga templates nila. Tapos, ang kagandahan pa niya, it's easier na lang talaga mag-conduct ng mga webinar registration kung hindi ka naman masyadong hindi naman necessary to create a custom design. Etong mga itong mga ganitong template is already a good start. Example, yung orange yung branding mo. So, palitan mo lang yung mga button, itong mga highlight colors, itong mga background color ng orange para mag-complement dun sa branding mo. Click here to watch the webinar. So, ito na yung broadcast. So again, this is an on-demand webinar, which means every time na magre-register dito, yung lead, papasok siya dito sa thank you page. After papasok sa thank you page, click here to watch the webinar and lalabas yung broadcast na webinar. Ayan, broadcast. Ayan si Ma'am CJ. Ginamit ko yung video niya for the testimonial video. So, ayan, lumabas yung broadcast and yun yung sequence. Ganun yung sequence niya. So first is the registration page. After mag-register, second page naman is yung thank you page. And then the third page is the broadcast page, or andito na yung tinatawag na, na talaga, ito na yung video or webinar na talaga. Diba? So, yun yung sequence. Very, very simple lang. Easier to navigate. And if ever gusto mo lagyan i-edit mo yung webinar registration, edit same lang sa pag-edit ng funnel, pag-edit ng website. So click the edit button and lalabas yung editor. So the editor is the same.
wala masyadong changes na ginawa. So we can just add all of the necessary content na gusto mong masali dun sa webinar funnel natin. And then, ayan siya. Replace the form if gusto mong i-replace yung form and all of these edits na gusto mong gawin. And then if we go to the second page, which is the thank you page, dito lalabas yung, ayan, lalabas yung thank you message. Lang, balik tayo dun sa, ayan. Sorry. Wait lang natin guys ha. Sensya na po. Okay. Ayun ay, okay na ata. Okay. So, ganyan lang siya. Very easy. Click here to watch the webinar button. And then, the third page is the webinar broadcast page. So, dyan na ilalagay yung video ninyo. And you can also edit the video kasi di ba self-hosted to. So, hosted video hosting gamit is yung kay Go High Level na video hosting. So you can select thumbnail, you can, if you can turn off the autoplay, wait, pakita ko sa inyo difference nung mga playback controls dito. So i-preview natin, ayan. Kapag i-preview natin siya, as you can see here, wait lang, loading pa. Loading pa siya. Try natin gamitin tong isang link. Ayan na, lumabas na. So as you can see here, wala yung pause, rewind, play na button. So ang andito lang is itong mute, mute, enable, disable yung volume. Unmute, mute lang yung nandito. So kung gusto mong lagyan ng mga pause, play na mga button, so turn off mo yung autoplay. Turn off yung autoplay, allow play and pause, allow playback control kung gusto mong lagyan ng playback, show pending time kung gusto mong lagyan ng pending time, enable PIP mode on control. So itong PIP, I forgot the meaning ng PIP, but once you scroll down, lalabas yung maliit na widget dito sa lower right. And then still continue pa din yung video. Also the audio dun sa video mo, continue pa din siya. Ayan, papakita natin guys ha. Save muna natin yan. Nakasave. Generate leads from videos. Ayan, select step page to redirect. Ayan, save muna natin yan. And then papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura. Magiging itsura niya kung kung disable itong autoplay. Okay, ayan. Alright. Tapos, wait lang natin yung changes. Ayan. So, hello, my name is... Ayan, andyan na yung pause and play na button. Andyan na yung time. Andyan na yung playback, control speed, HD, quality, and so on. So, kung ganyan yung process na gusto yung gawin, pwede din. So, you can do it from the playback controls. And then if you want to add thumbnail, pwede din kayo mag-add ng thumbnail. And also, here's a CS code na pwede nyong mailagay. Kasi as you can see right now, sa first part is, hello, my name is CJ Kahalo. ayan, so kailangan pa siyang i-click bago mag-play. Meron ding autoplay. Meron ding autoplay, naka-preview na siya pero wala pa siyang music, wala pa siyang eto guys, papakita ko sa inyo. I have a client before na Connor Erwin Dulis. Pakita ko to. Text back. Putan ko lang yung pangalan sa agency.
Nakalimutan ko na yung pangalan ng website niya. Basta I'll show you a sample code pwede niyong gamitin for this certain document. I-sample code na pwede niyong gamitin basta sa mga ganitong sa mga ganitong videos. So punta tayo sa CSS. Share screen is pause. Ba't nag-pause? Visible pa ba guys yung screen ko? Yeah. Ayun. Ayun, okay na ba? Yes, Okay na, coach. Ay, okay na po. Sige. CSS library. Ito, try natin. Glowing, logo carousel. This one, Go High Level Video Player CSS. So, place the two. I'll share this one sa share ko to sa chat natin para makuha ninyo and then you can also save. Good evening po, Ma'am Robilyn. So, andito yung instruction. Place these two CSS JavaScript code snippets below the VSL inside Gohala. Use a custom JavaScript, funnel builder black, and then follow the instruction. And add two code elements below the desired video. Paste the CSS. Set your video to autoplay and make sure you did not added a thumbnail. So, walang thumbnail tas naka-autoplay. So, ganito yung magiging itsura niya. If you're familiar with ClickFunnels, ganito yung mga setup sa ClickFunnels sa mga VSL nila. So, ganito yung preview. Meron itong click to turn on sound. Meron yan and then mas malaki yung parang pause and play button, mas malaki. And then, ang kagandahan niya, mas engaging siya. So if you want to use this certain code for your like clients or ayun, sa gagawin ninyong webinar funnel, then helpful din to. Okay? So, paano lang gagawin? Unang copy is the CSS code below, CSS code. So, ang gagamitin mo dyan, kailangan ka mag-add ng dalawang element. So, add two elements sa ibaba ng video. Add this one code, and then paste the CSS code. And paste natin yung CSS code. Wait lang, meron. Pamute po, please. May naka-open mic. Pamute po. Wait lang. Ayan. Ayan si ma'am. Ayan, okay na. So, first is add a custom HTML JavaScript na element. Open code. And paste mo itong natin. CSS code. So, paste mo dun. And then pangalawa is itong JavaScript. Copy-paste mo lang yan. Yan, hanggang dito sa baba. Copy-paste, and then balik ka dun sa webinar, and save muna natin yan. And then add another element sa baba pa din, and then code, ito custom, tapos code. And then click the second, and then paste the JavaScript. And then save. Make sure na naka-autoplay. Click the video. Make sure na naka-autoplay at walang thumbnail. Make sure naka-autoplay. Ayan. Autoplay and then no thumbnail. Remove yung thumbnail dito. So save. And then let's see the preview. So yung kanina, lang siya, like a simple, ganito, simple na ganyan. Pero ngayon, eto na. Kapag lagyan mo ng code, lalabas na tong click to turn on sound. So mas madali nang makita yung
notification na kailangan mo i-turn on yung sound. Unlike if gagawin mo siya na kung hindi mo to gagawin, less likely makikita itong nasa maliit kasi yung mute button ng video player ni Go High Level. So mahirap siyang makita. Pero kung meron ng ganito, click to turn on sound. Ayan. Hello, my name is CJ Cajoles. Lalabas na yung sound. So yun yung kagandahan niya. Hindi mo na kailangan mag-create ng thumbnail. Kasi kung thumbnail yung gagawin mo, tapos lalagyan mo lang ng turn on sound, ito. Lalagyan mo lang ganito sa thumbnail. Hindi mo makikita yung preview. Hindi mo makikita yung preview nitong video na inad mo sa webinar. 'Di ba? Kung merong ganitong CSS and HTML code, mas engaging siya and easier to click. And automatic, once maklik, Hello, makikita niyo dito sa taas na automatic na turn on yung audio. Kahit naka-turn off pa siya dito sa baba. 'Di ba? Na-override niya. Yun yung kagandahan. So, that's one of the technique na pwede kong i-share dito sa webinar broadcast na video. So, add lang ng dalawang Java custom code, yung isa CSS code, and then yung isa JavaScript. So, saan kukunin yung dalawang code? Dito lang. Ayan. JavaScript below, and then ito yung CSS. Make sure lang na walang thumbnail. Walang thumbnail yung video. Ayan, walang thumbnail, and then naka-autoplay. So, ganun lang siya, guys. And then, once created na yung webinar funnel, okay na si webinar funnel, na-set up na siya. So, the next part is the automation. Merong, Coach, watch na lang ako, sorry. Sige po, Ma'am Genevieve. Para saan po yung JavaScript or anong difference ng dalawa? Si JavaScript and CSS, kasi kung wala yung code na yun, pakita ko kung wala sila, guys, kung wala. Ayan. Kung wala sila, and then save natin yan. Ayan. My name is CJ. So ganito yung itsura nung thumbnail. Kung wala silang CSS and JavaScript na inilagay natin kanina. Ayan. So automatic nagpe-play pero wala siyang like notification or anything na pwede mong makita na mas madali makita yung mute button. Kasi kung first time mong ma-encounter si Go High Level Video Player, maliit kasi itong mute button nila. Kahit ito-turn on, turn off mo yan, basta naka-mute siya, walang music, walang audio. Hindi mo naririnig yung speaker. Unlike with adding the JavaScript and CSS na custom code, i-play basta kahit pag-play mo lang, pag-click mo lang ng play button sa gitna, automatic na magpi-play din yung audio. So hindi mo na kailangang i-click yung mute unmute na button na maliit sa lower left. So yun yung kagandahan niya. Yun yung usefulness niya. Maliit na bagay lang talaga siya, but actually hindi siya maliit na bagay, to be honest. Sa mga gumagawa ng BSL, hindi siya maliit na bagay. Mas nag-i-increase yung engagement dun sa video, easier to navigate for the audience, for the leads. So yun yung importansya sa code na to. Ayan, pansinin nyo kanina, kung wala tong click here to turn on sound, wala tong play button sa gitna. Tapos kung eto kahit click ko lang tong turn on button, Hello, my name is... ayan, automatic nang mag-turn on yung sound. Kahit hindi ko na i-click etong mute button sa lower left, kahit hindi ko na i-click yan, meron ng sound. CJ Cajoles, and I am the founder. So, yun yung kagandahan niya. Bali, dapat coach magkasama yung ano ba siya? CSS.
magkasama coach yung CSS tsaka JavaScript lagi. Magkasama Ah. yung CSS and JavaScript doon. Okay, Lagi coach. sila. Oo. Tapos yung sa una, coach, yun yung link lang yun, Default. coach, na ilalagay doon sa may GHL. Yun yung default. Itong kaninang wala yung turn on sound tsaka yung play button sa gitna. Yun yung default. Pwede rin, coach, yung galing sa YouTube. Lalagay na link dyan. Kung galing sa YouTube, yun ang hindi ako sure kung pwede ba. You can try. Siguro you can try. Okay, coach. Thank you, coach. Sige po. Alright, so yan yung sa pag-create ng webinar. What if after creation sa webinar, ano nang next na gagawin? Yun nga, si webinars feature ni Go High Level, mas ginagawa niyang simple sa mga nagsiset up ng webinar. Kaya naglagay siya ng separate na features ng webinars, di ba? So, after nito, once created na sa funnel, pwede mo i-click itong three dots. And then, wait lang. Click natin pala to, on demand. Meron pang other things involved dito eh. Ayan. Okay. So, created na yung webinar. Ito pala yung next part. So, created na yung webinar mo. Ang next part na mas pinadali siya sa automation naman. Ayan, sa automations. So, when you click automations, create workflow, gawa ka ng workflow, select a recipe. Pili ka ng recipe, and then, ang kagandahan niya is pwede ka nang mag-add ng webinar recipe. Ayan o, webinar, registration, confirmation, and reminders. So, isang recipe na lang, automatic na lalabas yung template. Ayan. So, registration trigger link click or yung registration form submitted. So, since wala tayong ginawang trigger link, yung gagamitin natin, form submitted. So, form is yung form na ginamit natin kanina, which is the contact us as na form. This one, yung nasa pinakaunang pinakaunang page. Pakita lang natin yung form, this one. Ito, form, contact form SS. So, yan yung magiging trigger mo. Ayan, contact form SS, and then save trigger. And then, dito na, automatic na, merong add na registration tag, and then event start date. So, ano mo lang, select ka lang ng date kung kailan ka mag-start nung webinar event. And then, confirmation email. Ayan, confirmation email, and then wait 24 hours before. So, okay. So, since this is a on-demand, this is an on-demand webinar, hindi na siya kailangan ng waiting time. Kasi on-demand nga, which means you can access anytime. Kasi pre-recorded naman siya. So, you can access anytime. So, hindi na pala siya kailangan itong reminder. Ang kailangan itong webinar confirmation and reminder is the second type. Yung second type ng webinar funnel, which is the live. This one. Live webinar. Live webinar na funnel type. So, continue. Add nung webinar name. So, live webinar sample. And then time zone, New York, and America, New York, pwede. Select ng date, let's say for example, ngayon, today, February. Next, add nung form, same form lang yung gagamitin natin. And then next, add your live webinar link. So, live webinar link, pwede ka mag-add neto ng video. Try natin yung video na ginamit natin kanina, yung pre-recorded. Let's try to explore yung pre-recorded kung pwede ba siyang gamitin. This one, duplicate. Confirm. Media storage, and then
Hanap tayo ng video. Ito, this one. Copy natin yung link. Get link, then paste. Ayan. So, gamitin nating template. Ito naman, itong e-commerce marketing. Ayan. So, this is the webinar registration. Review natin yung webinar registration. Ayan. Ay, webinar kit yan. So, this is the registration page about the host. And continue your journey to success. So, dito mag-add nung form. And then yung pangalawa, webinar confirmation. Yan. Webinar confirmation. And thank you for registering. Click here to watch the webinar. And then yung pangatlo is the ayan, reserve your spot, event start date here, and then webinar start at. So time here. So limited spots available, click here below. So let's say for example, ayan. So ganyan na siya. Pakita natin live webinar sample. Same lang naman. Okay. So, ganito na siya. Kapag nag-start na yung time, automatic na lalabas yung video dito. Magbo-broadcast ba? Try natin guys, edit natin tong webinar broadcast. Webinar broadcast, and then so this is image. So image lang tong nasa gitna. Okay. So, event start date here. And then ito yung webinar start time. So add account. Ano itong nilalagay sa add account? Add to my account. Add to my account. So pwede kang maglagay dito ng call to action. Call to action. Pwede kang custom values. Custom values sa pwede custom values para ma-save sa Google Calendar. I'm not sure kung ano yung purpose ng add to my account na yan. Ayan. So, the idea is after nila mag-register, lalabas tong parang preview sa webinar broadcast. And then, hindi siya automatic mare-replace nung video na nilagay natin kanina. But I think yung purpose nung try natin mag-add ng elements kung meron bang bagong elements. Countdown, social media. Nga, walang separate elements para sa webinar. So, ito na yung webinar registration and confirmation email, workflow na pwede mong gamitin sa live webinar. So, tingnan natin yung confirmation email. Thank you for registering for our insert webinar name and then contact first name. We'll see you on this and this. And 24 hours before. Hi, just a friendly reminder that our webinar is tomorrow at. We look forward seeing you at this link. At this link, ayan. And then wait for 1 hour. And then 1 hour email reminder. Okay, so try natin guys. Create ulit tayo nung live webinar, continue. Sample 2.
Gusto kong makita kung magiging visible agad if GMT 8 or tayo natin Manila. Hindi lumalabas. Hong Kong. Asia, Kuala Lumpur. As date and time, today. And then yung time is, let's do 7. So, 7 plus 2, 19, 40, and 40. Or 41 or 42 para meron pa tayong 2 minutes. A few seconds na lang. And okay. On next. Gawin natin 43. So that's 7:43 p.m. 1:24. Okay. Confirm. Next. Select the form. So, pili na lang tayo yung form, existing form. And then add your webinar link. Live webinar link. So, dito lalabas yung live broadcast. So, meaning, dapat ito yung link na i-add natin. Yan, no track. Tanggalin lang natin tong no track sa dulo. Ayan, palit natin. And then save. Let's say for example, gamitin natin to. And then, let's try to register. Edit lang natin tong unang registration page. Tapos, turn on natin yung funnel. Ayan, turn on natin to. Add lang tayo ng trigger. Ayan. Reload natin. Ayan. So, ito is contact form SS. Form submitted. This one. Save trigger and then save. Ayan. Try natin mag-register. Okay. Register tayo. And then phone. Submit request. Thank you. So, dapat sa next page yung nito, di ba? So, dapat redirect. Actions. Go to website URL. And then, website URL. And then, dapat yung thank you page. Dapat to. Ayan, thank you page yan. Dapat dyan. So, confirm na and let's see kung ano yung sisend sa email. Napakang lumalabas. So, bakit ko siya ini-explore? Kasi curious ako dun sa live broadcast na part. Baka sino bang nakatry na itong live webinar? Balik tayo. Kasi di ba ito, create a webinar funnel for a live stream webinar. So, ila-live stream siya. So, kung ila-live stream siya, is it from Zoom? Papunta sa
Okay, papunta sa ano? Try natin yung blank. Sample 2. Today and ano yan? Form. Or probably, kailangan mo ng third-party tool pa din para dito. Let's say, for example, StreamYard. Yan, StreamYard. Pwede kang mag-create kasi ng ano, di ba? Live stream dito, di ba? So probably, kailangan mo i-attach yung StreamYard link. StreamYard link, and then dito yung live webinar link. For example, wala kasi akong StreamYard na ano yun, na account. Pwede sa Zoom, coach. Zoom, try natin yung Zoom. Paste natin yung Zoom link natin. Zoom link, invite, copy invite link. Try natin. Pero Bale, I think, yung sige. live broadcast, coach, parang ganito. Yung halimbawa, magsiset ng date, tapos yung ganito, yung a-attend kami. Ganun ba yun? Oo. Sa webinar kit na pwede kang, like, pwede kang parang live stream, sa Facebook live stream, ganun, na andun na sa page. Hindi ka na pupunta sa, hindi ka na pupuntang Zoom, hindi ka na pupuntang, Ah, ano, parang connected sa Facebook. um, hindi rin siya connected sa Facebook. Yung ano lang, yung parang yung style niya lang. Add your webinar link, jumpstart your webinar funnel. Tingin ko hindi to. So parang ano nga, for example, meron kang StreamYard. Ayan, ganito kasi itsura nung sa StreamYard. So, pwede mong i-share kasi pwede ka mag-share nung StreamYard link na lalabas. And then, itong StreamYard na link, pwede mong i-embed dun sa ano. Get started for free. Try natin. Continue. Or baka ginagawa ko lang complicated yung feature. So, probably, mag-create nung add lang yung Zoom link and then katulad nga yung sinabi kanina na ito na mismo yung i-send dun sa workflow. Parang nasa email na. O Yung sa email na siya i-access. So hindi nga siya talaga like live webinar broadcast. Ano lang siya? So this is the blank. Starts in, ayan, 12 hours. Ito yung confirmation and then ito yung registration. Yan nga. Yan, click here to watch the webinar. And then pagka-click nito, mapupunta na sa or probably may live broadcast ba na element. Add tayo ng isa pang column. Tapos may live broadcast. Tignan natin kung merong ganun. Wala. Walang live broadcast. So, ganun nga. Ang purpose lang talaga nito is registration lang. Webinar registration and then mapupunta sa thank you page. And then, ganito na. Webinar will start in and then countdown. Tapos pwede mo lagyan sa baba ng ano,
kindly check your email for the Zoom details. Parang ganong idea. Kasi, unlike with on-demand, si on-demand kasi meron ng pre-recorded video. So, yung pre-recorded video niya, yun na yung lalabas sa broadcast. Ganito. So, ito na yung lalabas sa broadcast, di ba? Unlike with live live webinar, so, ang gagawin mo talaga doon is to send the Zoom link. Yung Zoom link yung isa-send mo doon sa mga nag-register. So, pagka-send mo yung Zoom link, ito yung recipe or template for the webinar registration, confirmation, and reminder. So, set webinar event. Diyan mo isa-set yung time parehas nung nilagay mo sa time sa kanina sa webinar setup, and then confirmation email. Ayan. So, kung mas maganda kung gagawa ka ng template and then custom value for the Zoom link and then the webinar time para mas malinis. And then reminders, ito yung mga reminders. So, ganun siya. Ganun yung purpose ng webinar funnel. Mas pinadali lang niya yung process ng pag-create ng mga webinar funnels. Unlike if gagawin mo siya dito mismo sa funnel builder. Kasi kung dito ka nagagawa ng webinar funnels, just few clicks away, presented na yung webinar mo. Ayan o. Lalagay mo lang yung pangalan, select ka ng form, select ka ng video, and then hanap ka ng template. Then, okay na. Lalabas na yung webinar mo. Sample 3. So, and lalabas and select ka ng video. Say, for example, this one. And then, hanap ka ng template. And then, automatic created na yung webinar. So, yung automation involved doon, of course, the trigger will be the form submitted. Trigger mo yung form submitted. Tapos, form submitted, and the next step, depende na sa kung ano yung process na gustong gawin. Kasi itong webinar on demand, ma-access naman siya right away. So, hindi mo na kailangan mag-add ng Zoom link, hindi mo na kailangan mag-add ng mga reminders. So, siguro tagging lang, and then pipeline. Ayun, yun yung necessary. Parang ano yun, coach? Yung parang free webinar lang. Oo, pwede siyang free. Parang lead magnet. Oo. Para siyang lead magnet. Parang lead magnet para makuha lang yung ano nila. Tapos, ayun, pag example, after signing up, check natin Tapos kung direkta sa yung free webinar. may thank you page pa. Thank you page, tapos merong button. Yung Na, button dun sa broadcast. para i-play yung free webinar. Yes, oo. Mm. Tapos tsaka mag-o-offer ng paid webinar ganun. Yun, pwede. Sa nurturing part dun sa automation, pwedeng ganun. Mm. And go to website URL and then paste mo yung Kailangan i-attach muna yung link. Pero, yun nga, for example lang, copy-paste mo yan and then website, save. So, gusto mo makita itong settings yan. Settings, and webinar confirmation. So, let's try again. To be honest, kahit gagawin mo to sa funnel builder, possible naman siya. Siguro ang use case lang talaga. Ayan, andyan pa ba? Yes, coach.
Ayun, brownout. Brownout dito. Brownout na dito. Pero I think meron silang generator. Okay, bilisan ko na lang guys. So, my ang gusto kong ano dito, may insight, may takeaway. Itong webinar funnel, possible din siyang gawin sa gagawin sa funnel builder. Pero ang purpose lang talaga, bakit sineparate ni Go High Level is for you to be able to do it with just a few clicks. Kasi di ba si funnels, andyan yung sales, andyan yung leads, andyan yung booking funnel. But with webinar funnels, just few clicks away lang, kaya mo nang i-set up yung 3 pages for webinar registration, confirmation, and the broadcast. Aside from that, meron na din silang ginawa na recipe para sa webinar registration, confirmation, and reminder. So, very handy siya para mas maging mabilis yung process mo. But the limitations for this feature is not, hindi pa siya ganun ka, I would say, personal take ko, hindi pa siya ganun ka-advanced compared to other competitors like Webinar Kit, like Webinar Jam. Webinar Kit, Webinar Jam, and si Webinar Kit, also Webinar Jam. So, hindi pa siya ganun ka, ka-robust, kumbaga. Kasi itong dalawang to, meron silang certain feature na pwede kang mag-broadcast na on-demand siya, pero pwede kang mag-add ng comments, pwede kang mag-respond dun sa comment. So, nagiging mas engaging siya na kung sa end nung lead, nakikita niya yung pagka-set up mo, pre-video siya, pero sa end nung leads, para siyang live. Kasi merong nagko-comment, merong nagre-respond. Di ba? Yung iba nga, while recording the webinar, nagbabasa din sila ng comments na, ano lang, na prepared na comments or prepared na questions. Tapos yung prepared na questions na yun, sasagutin nila dun sa pre-recorded na video. Tapos, kapag iset up na nila yung webinar, ita-timing nila na kapag magsasalita na about that certain topic, dun nila ilalapag yung question. Para talaga siyang live, pero lahat ng yun nasa script. So, scripted siya. Ganun ka ganda itong webinar kit or itong webinar jam. So, probably, tinatry lang ni Go High Level na mas maging easy, mas madali yung pag-set up nitong webinar funnels. And probably, they're also working for that certain advanced feature nitong webinar funnels. Alam naman natin si Go High Level, they're always developing something, di ba? So, siguro yun yung take ko with this feature. But still, it's very useful for those creating webinar funnels. Alright? Yung broadcast part lang talaga, meron pa siyang pwede pang ma-improve. And di natin alam, baka they're already doing some progress with that. Okay ba guys? So, brownout coach, save your laptop's battery life na po. Baka OBS parang game streaming. Oo. Can we embed code sa OBS? Is it possible to embed OBS live streaming? Live stream. Webinar jam, pero try natin kung possible ba. Kung merong embedded code sa OBS, probably yes. Last part na to guys. Quick lang to. Quick discussion lang to about webinar funnels. No worries na okay naman, 40% pa yung laptop. Okay guys, and yun, meron pa ba kayong question about this topic? Yan, meron pa ba kayong question guys? Thank you po, thank you Zia. Yes bro, ano yun bro? Good coach, goods na. Goods na. Ano yung take mo dun bro?
Na-try mo na to? Na-explore mo na tong webinar funnels? Wala pa coach pero nagpa-plan ako mag ano talaga. Gagawa ng Oo. parang mini course at saka kasi yung Oo. webinar kasi pang harvesting leads kasi yan siya. So it's a good thing to Totoo. have that Oo. kind of features. Mm. Actually guys, ito, i-share ko sa inyo guys ha, what I will be working on. 'Di ba merong maraming questions about sa training natin. Maraming question, ano po yung Go High Level? Ano yung use niya? Ano yung purpose niya? So, nakikita kong use case for this webinar funnel setup is gagawa ako ng introduction about Go High Level. And then gagawin ko siya sa separate na gagamitin ko pa din same domain GHL Champs slash what is GHL or Go High Level Introduction. Ganun nga parang slug ba. Tapos, yung webinar funnel, every time na merong mag-a-ask dun sa page kung ano yung Go High Level, pwede ko yung isend sa kanila, di ba? Pagka-send sa kanila ng registration page, for example, registration page, and di ba? Ito yung registration page ni What is GHL. Magsasubmit sila ng information. Pagka-submit nila, mapupunta sila sa thank you page. Ayan, thank you page. Sa webinar confirmation. And then, ang gagamitin ko since para hindi na malito, ang gagamitin mo na dyan is yung webinar broadcast na on demand, which means pre-recorded na yung videos. Ayan. So, ganito na yung may tsura sa kanila. Dito na nila malalaman kung ano si GHL, ano si Go High Level, and then so on. Tapos ang kagandahan kasi niya, itong video player na to, pwede kang mag-generate ng leads. Ito, generate ng leads from the video. Ayan. So, lalabas yung form kapag natapos na yung countdown. Or, and pwede kang mag-redirect nung unregistered visitor. Baka yung iba hindi nag-register, like meron lang nag-share nung link sa kanila, hindi sila nag-register doon sa form. So makukuha mo pa din, makakagawa ka ng redirect page para pwede silang mag-register. And then, aside from that, pwede ka pang gumawa nung another upsell dito sa baba. For example, etong nasa babang content, lagyan mo ng like, are you interested for a Go High Level in-depth training? Click here for more details. Parang ganong idea, di ba? Or etong sa footer, lagyan mo ng in-depth training, ganon, na internal link. So, there's a possibility na yung mga leads na pumupunta dito sa webinar funnel can be a customer, can be a conversion. So, yun yung naiisip ko na use case for this one. Alright. So, how about you guys? May question pa ba? Or goods na? Goods na tayo for tonight. May mga na-encounter ako, coach, na yung sa FB na mag-offer ng free webinar. Tapos, after nung parang halimbawa after 2 minutes mag-start na daw yung yung Hmm. yung pre-recorded webinar. Parang ganun ata yun yung pagkaintindi ko dyan. Tapos, after nun, parang madadirect na siya sa sales page. Parang ganun. Tama ba? Oo. Parang ganun ata. Oo. Parang webinar broadcast pa din siya, pero meron ng upsell, no? Meron na siyang upsell. Oo, parang ganun. Mm. Yeah, pwedeng ganun yung setup. High ticket offer. Oo. So parang nurturing part lang talaga siya. Or nurturing or lead capture. Tapos, ito yung lead magnet na gagamitin mo. And then, after that, pwede mong in-nurture. Pwede mong mag-upsell ka. Add ka ng another page na dun yung offer. Or, pwede mong i-upsell via email marketing or nurturing emails. So, ganun. Ang kagandahan niya lang talaga is separate na yung feature na to. So, which means, pwede mo na siyang gawin na mas madali. Ayan, bumalik na yung kuryente. Okay, guys. So, may question pa ba kayo, guys? Kasi,
ang next part ko talaga for our discussion tonight is to check yung mga nag-submit nag-submit ng certification, tapos merong mga revision na binalik sa nila. So, I'll try to check again if um, added na yung revisions, okay na, and then we can give the certification and badge. I think ang remaining na lang na i-check natin is yung mga funnel building experts na ano. Ayan. So, start tayo kay si Delouville. Try natin i-check si Delouville. Ay, guys, okay na ba kayo guys? Meron pa bang question? To membership upsell, opo. Coach, pwede po pahabol funnel certificate? Nag-submit na po ako. Ayun, unahin natin si Sarah since andito si Sarah. Si Sarah. Alright, and then, oy, cancel. Redirecting to, ayan, okay na pala. Nice, ang ganda. Ganda. Book appointment. Ano nga yung need natin i-check for this, Sarah? Nakalimutan ko yung kailangang i-revise na ito. Sales funnel. Ay, okay. Sales funnel na lang pala kulang. Ay, oo, tama. Yung checkout page. Live, lead gen, live booking. So, yung sales funnel, saan na po siya? Etong lead gen. Dito ba sa lead gen? Ginawa mo siyang upsell? Opo, coach. Okay. Sige, sige. Try natin yung upsell. This one. Free guide. Spam folder. I want to start now. Okay. I want to start now. Address. Ayan. Good job. Actually, yan lang yung gusto nating makita. Added na yung product. So, meron ka pang nilagay na ano. Ayun. Yun lang naman. Congratulations for this, Sarah. Ang ganda. Maganda yung process na to. Tapos, yung copy, pang ano talaga siya, pang legit na funnel builder. And meron pang mga system na samples. So congratulations with this. Congratulations, we will send the certificate and badge via message. And then I would say, suggestion ko, you can start looking for funnel builder na related na sa online jobs, Upwork, Facebook, LinkedIn. Very, ano ka na, very, like, pasado na talaga. For the sake lang to na merong requirement, kasi syempre, di ba, we have the requirement, so kailangan natin panindigan yun. But, I can see na magaling na talaga, eksperyensado na. Ang ganitong mga setup, guys, experience na talaga to. So, congratulations po. We'll give you the certificate and badge. And thank you sa mabilis na revision. And po, thank you po, Ma'am Sarah. Pasado and pass. So, next natin I think si Monique din. Nag-message sa akin si Monique. All done na daw sa kanya. Yung domain and the samples. Yung samples din daw. Isa pa. And then the last one. Ayan, so connected na yung
Connected na yung subdomain. Connected na din tong subdomain. And then the last one, connected na din siya. So, I'll try ito yung sales. Tingnan natin, ayun, lumabas yung product. So, that's it. Check yung sales. Yung lead na lang, itong lead. Try natin itong lead funnel, Facebook link, confirm, register. Check natin kung merong dedicated email na sinet up. StreamYard. Spam. Si Tiny. Sa calendar. Okay. And thank you. So, let's see. Yung dedicated domain for email, ang wala siyang ano. Ganda. And thank you po. Super grateful. Thank you, Ma'am Sarah. Sige bro, sige Paul. No worries bro. Dedicated domain. I think that's for Monique. Yan yung kulang sa kanya. Andito ba si Monique? Andito pa si... Yan. Thank you bro. Andito ba si Monique? I'll check my ano. Check ko guys yung message ni Monique ha. Baka nakalimutan ko lang. So, kasi walang na-receive na dedicated ano eh. And then, isa pa, pag test nung lead funnel, wala ding ano. Okay. Check ko. Ayan. Hmm. Parang yun kulang kay Monique. Yung dedicated domain for email. So, or last, try natin to. Kung meron tong dedicated, kahit isa lang, kasi baka, ano lang, ayan. Try natin to. Meron to, meaning na set up niya yung dedicated domain. Pero kung wala, probably hindi pa na set up. Kung Gmail lang yung lalabas na email. So wala nga talaga. At spam. Okay, so I'll tell Monique na kailangan tong i-set up ng ano, dedicated domain. But with the previous na revision sa kanya, okay na siya. Yung last na lang talaga, remaining part. So wala din to. Sample kasi yan. And then itong si Deloville, not working. Last, si Tiny.
Save spot. Wala din tong sample si Tiny. So, ito na kay Monique. Na-late lang. Okay na pala. Need lang ng nurturing. Warm up. Pero okay pala. So, congratulations. Buti na lang, nag-clutch. Congratulations kay Monique. We'll send the badge and certificate po after nitong call. So, si Leonard, si Tiny, itong si Leonard, try natin. And work with me. Good job. Tapos, yung sample works. Booking, lead, and sales. Unahin natin yung sales. Last na lang to, guys. I think ang remaining lang nito is yung product na maging visible kasi na-test na namin to last Wednesday and working naman siya. Manual lang yung process niya sa sales. Kaya sinabihan namin na i-add yung product. Ayan, okay na yung product. Metaverse Masterclass. So, good job with that, bro. Ang galing. Ayan. So, pasado na din to si Leonard. And congratulations to Leonard. Si Tiny na lang yung kulang, tsaka si Christian. Si Christian Liu and si Deloville. Si Deloville, I'm not sure bakit lumalabas na mali yung link. Merong issue sa link niya, Del Creatives 11. And still unavailable pa din. I'll check if tama na yung link na sinend niya. So, I think guys, for tonight, ayun lang yung discussion natin with the webinar funnel as well as the remaining na hindi pa nag-submit ng portfolio. For those na gustong mag-submit, we are still available to check. Our next checking will be on February 14. Baka busy lahat nito. February 12. 12 ba? 1 week. Or kahit let's do February 7. So first week. So February 7, yung next natin na checking. So 2 weeks from now, 1 week, 2 weeks. So 2 weeks from now, so yung mga batch 7, batch 6, 5, 4, 3, 2, 1 na gustong humabol sa funnel automation, and also we will have another and brand new na certificate and challenge, which is the course creation expert na badge and certificate. Sa Go High level pa din. So we'll post the requirements, and also we will add another course for that certain challenge and badge and certificate. So, ipopost namin yan on the first week or the second week. Pinaka-late na yung second week of February. So baka gustong humabol sa first and second badge sa funnel building expert and automation, pwede ba kayo humabol, guys, before we will have our new certificate and badge by next month. So thank you so much, guys, sa pagatan nyo tonight. And if it's okay, can we do a quick picture? So marami nang umalis, but that's fine. Ang bilis, may nakatapos na agad sa batch 7. Oh bro, ang dami na. Sa batch 7, siguro mga 4 na sila. 4, yun, 4, 5. And I think si Sarah, from batch 7, sino pa ba? Basta parang 4 na silang from batch 7. So yung Wednesday, 3. Tapos ngayon, isa si Sarah. Bilis lang, no? Ilang araw lang yun. Sige bro, habol ka bro. Kayang-kaya mo yan. Okay. 6 po, me coach. Batch 6 si Sarah pala. Pero meron siguro 3 sa batch 7. Okay guys, baka pwedeng camera naman, konti lang. Isang shot lang.
You know? What's up, bro? What's up, Janver? Hello, Hi, Ruby. Coach. What's up, Good bro? eve. Good evening. Okay, guys. This group. Thank you, Ma'am Sarah. Thank you po sa message ninyo. Okay, guys. Picture tayo. Si Angelo. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you so much po sa time ninyo tonight and I'll see you on Wednesday. Yung Wednesday maganda because we will discuss about project management. Ang kagandahan ng project management na to, it's related with being a go high level expert. Kasi minsan, if you will be transcending from an expert to a leader na meron ng management task, kailangan mong malaman kung paano i-manage tong mga sets of people na to, di ba? So, yung project management natin na yon related sa example, ikaw yung go high level uh, go high level expert. Tapos meron pang mga funnel designer, merong mga automation expert. So ikaw yung nagko-connect sa mga tao na to. So paano siya magagawang effective na ma-connect mo sila and how you can be able to set up the task and also to create a system wherein kapag merong magtatanong, meron na kayong certain structure na gagamitin. Actually, it's not just for JHL, it's for management purpose din talaga. And the good thing about that is meron tayong speaker na mag-share ng knowledge niya. So he a data analytics and nag-upskill siya ng go high level. And right now, he's one of a team manager sa isang malaking digital marketing agency sa US. And also, yun, meron silang system. Maganda yung system nila. Like for example, kung meron kang tanong kasi di ba, meron silang mga team. Merong website development team, merong SEO team, merong ads team. So kung merong tanong yung mga team nila, meron silang certain structure na nakalimutan ko yung tawag. But mas ano siya, like what are the things that you already, like what is the issue, what are the things that already tried na hindi nag-work, and basta ganung structure. So mas nagiging mataas yung communication between team members and also the leaders, managers. And aside from that, ang project management behind this sets of people. So, yun yung di-discuss natin sa ating Wednesday na call.